araw na ibibigay sa atin na kahit anong ibibigay sa atin, basta di ba surprise, ganoon din sa pang-araw-araw. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari doon sa sumunod na araw. Kailangan, kung ano man mangyayari yun, kung ano man ibigay sa atin na gift, tatanggapin natin ng buong puso natin. Dapat ma-appreciate natin kahit na hindi man maganda yung ibigay sa atin. Kada araw na lumipas, minsan, bilang bata kasi, natiting for granted natin yung tama. Kaya kung pinunto na yung magulang natin ang biyaya, kailangan mo tignan yung parenting mo. Kung sa kanila ka nang mula diba? Kung wala sila, wala ka dito. Kaya kung punto, yung pinagmulan, yung origin, kailangan ipagpasalamat natin yun. Which is yung pinagmulan natin yung mga magulang natin. Kung tayo sumunod, respeto at kumilala dun sa pinagmulan natin, yung ginamit ni Yahweh para maisilang tayo dito sa sanlibutan. Yung mga magulang. Yung tatlong bagay na yun, yung time, energy, at money, nakukuha natin sa araw ng Sabat yun. Yung sinasabing money, yung naidadagdag yun sa buhay. Pag nagsasabat ka, nadadagdagan yung buhay natin. Ang problema, minsan kahit na alam na nating mali, ginagawa pa rin natin. Bakit? Ano nagiging dahilan? Kasi hindi natin bibigyan ng importansya yung Sabat. Sabat natin makukuha yung tamang kaalaman o lumakad tayo, maging mabuting tao tayo. Una, para may gay, tama. Kaya binabali nga yung Sabat para maging kapalinyahan natin sa lahat ng mga bagay. Yung Sabat kasi gamot siya. Ang hindi okay is yung makakapaglapat ka ng pain sa kapatid mo, sa kapatid mo. Huwag tayong manatili sa kaisipan. Sarili kaisipan. Bagkus doon tayo tumayo sa kaalaman niya. Tanong mo lang, kung ilalagay mo siya sa isang item, sa isang gamit, gano'n siyang nagiging makabuluhan sa'yo. So dapat daw, yung Sabat is some sort maging gift. By the seventh day, Yahweh had finished the work he had been doing. So on the seventh day, he rested from all his work. Then Yahweh blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done.